Sa liblib na baryo ng Kambal Bundok ay tahimik na naninirahan ang pamilya Rivera, isang pamilyang magsasaka na nabubuhay sa pawis at tiyaga. Si Renato, ang haligi ng tahanan, ay matagal nang nagbubungkal ng lupa. May kalyo na ang kanyang mga kamay sa maraming taon ng pagbabanat ng buto. Kahit mahirap ang pagsasaka, ay hindi iniinda ni Renato ang maghapong pagtatrabaho sa bukid. Patuloy siyang lumalaban para sa kanyang pamilya, para sa magandang kinabukasan ng nag-iisang anak. Bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, ay nagigising na si Renato. Hihigop lamang ito ng kape upang mainitan ang kanyang sikmura bago tumungo sa bukid upang mamitas ng mga gulay na siya namang ilalako ng kanyang may bahay. Habang abala siya sa pamimitas ng gulay, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng mga kaluskos sa kanyang likuran. Napahinto sa pamimitas si Renato at mahigpit na ikinuyom ang kamao. Inihanda niya ang sarili sa anumang posibilidad na mangyayari. Nang akma na sana siyang lilingon, ay bigla na lamang, Boom! Nagulat ba kita, Itay? natatawang tanong ng 16 anyos na anak ni Renato. Ikaw talaga, Luis. Talagang nagulat ako dun ah. Mabuti at hindi kita nasuntok. Dapat nga po babakay pa ako sa likod nyo eh. Kaso nakita ko po, ikinuyom nyo na ang inyong kamao. Kaya nag-alangan na po ako. Kaya gumawa na po ako ng ingay kaagad. Bilib ako sa talas ng pakiramdam nyo, Tay. Aba syempre, kailangan kong talasan ang pakiramdam ko. Baka mamaya may balak ng sumalbahi sa akin. Eh bakit ka nga pala narito? Di ba't may pasok ka? Sabado po ngayon, Tay. Wala pong pasok. Sabado na ba? Akala ko'y Biyernes pa lang. Nagiging ulyanin na yata ako ah. Masyado nyo kasing pinapagod ang sarili nyo, Tay. Hinay-hinay din po sa pagtatrabaho. Eh kailangan kasi nating kumita ng pera. At makaipon, anak. Sa susunod na pasukan ay kolehiyo ka na. Di bali, Tay. Pag ako'y nakatapos at magkaroon ng magandang trabaho, ay pahihintuin ko na kayo sa pagbubukid. At ako naman ang bahala sa inyo ni Inay. Eh hindi naman pwede yan, anak. Sayang naman itong bukid kung pababayaan lang natin. Saka sanay ang katawan namin ng inay mo sa trabaho. Baka lalo lang kaming magkasakit pag hindi nakakakilos ng maayos. Isa pa, kaya ka namin pinag-aaral ay hindi para sa amin, kundi para sa'yo. Para gumanda ang kinabukasan mo at hindi ka matulad sa amin ng inay mo. Alam ko po yon. Pero bilang anak, siyempre kailangan ko rin pong suklian ang pagmamahal nyo at mga sakripisyo sa akin. Paano, Tay? Dating gawi, paunahang makapuno ng basket? Aba, game ako dyan. Umpisahan na natin. Matapos silang makapamitas ng gulay, ay masayang umuwi ng bahay ang mag-amang Renato at Luis. Nadatnan naman nilang nagsasangag si Sonia. Ang bango ng niluluto ng asawa ko. Malayo pa lang kami sa bahay, ay naaamoy na namin ang sinangag mo. Oo nga, Nay. Kumakalam tuloy ang tiyan namin ni Itay. Sus! Sabihin nyo, nagsasawa na kayo sa sinangag ko. Nambobola pa ang mag-amang ito? Ay, hindi po totoo yan, Nay. Maganda nga po kahit papano may naaalmusal pa. Kaysa sa wala, di ba, Itay? Abay, oo naman. O siya, maggayat ka na pala ng kamatis at sibuyas. At ako naman ay magtitimpla ng kape. Para pagkatapos ng nanay mo, makapagsabay-sabay na tayong kumain. Aha, Tay. Masayang nagsalo-salo ang pamilya. Matapos makapag-almusal, ay gumayak na sa pagtitinda si Sonia. Nay, sasamahan ko na ho kayo para hindi na ho kayo mahirapan sa pagbitbit ng mga paninda. Wala naman ho akong pasok ngayon. Sigurado ka, anak? Baka may takdang aralin kang dapat mong tapusin. Meron ho, Nay. Pero sa isang subject lang naman yon. Pwede ko naman pong tapusin yun mamayang hapon. O Renato, aalis na kami ng anak mo. Huwag ka naman masyadong magbabad sa bukid. At napakainit ng panahon. O sige, ingat kayo ha. Nang makaalis na ang kanyang mag-ina, ay nagsimula na si Renato sa gawaing bukid. At dahil sa wala naman silang sapat na pera para makabili ng kalabaw, ay mano-mano niyang binubungkal ang lupa
gamit ang lumang asarol na minana pa niya sa kanyang yumaong ama. Makaraan ang ilang oras, ay narinig niya ang pagtawag ng anak. Tay, tigil muna kayo dyan. May dala akong merienda. Halina muna po kayo rito. Tumingin si Renato at ngumiti. Huminto siya sa ginagawa at naglakad patungo sa silong ng punong kahoy kung saan naghihintay ang anak. Si tatay talaga? Hindi alam huminto. Ang init ho ng sikat ng araw. Baka magkasakit naman kayo niyan. Kailangan ko kasing tapusin ang pagtatamnan ko ng mais, anak. O magmerienda muna po kayo, tay. Binilhan po namin kayo ni inay ng paborito niyong suman. Masarap yan, tay. Nasaan ang terno ng suman? Bakit wala kang dalang kape? Sinadya ko hong hindi magdala ng kape para tubig ang inumin nyo. Saka ang init na nga ho ng panahon, magkakape pa kayo. Mas maganda ho ang tubig sa katawan. Hindi naman malamig ang tubig, anak. Hindi mo man lang nilagyan ng yelo. Tama lang po yan, tay. Masama ho ang uminom ng malamig na tubig kapag nabababad sa araw. Maaaring huminto ang tibok ng puso nyo. Ganon ba yon? Totoo ba yan? Oho, itay. Totoo yun. Napag-aralan po namin yan sa science. Paano, tay? Uuwi na ho ako at mag-iigib pa ho ako ng tubig sa bahay. Saka ubusin niyo ho yung suman para hindi ho kayo masermonan ni inay. Talagang kabisado mo na ang ugali ng nanay mo. Siya, sige na, mag-igib ka na ron. At baka ikaw pa ang masermonan. Maya-maya ay uuwi na rin ako. Makalipas ang 2 buwan, habang nagbubungkal ng lupa si Renato sa ilalim ng matinding sikat ng araw na tila nagpapataw ng parusa sa kanyang balat, ay humahangos na lumapit sa kanya ang kanyang kaibigang si Nardo. Oh, anong nangyari sa'yo, paring Nardo? At para kang hinahabol ng toro. Ibabalita ko kasi sa'yo ang nangyari kay Mang Gusting, pare. Bakit? Anong nangyari kay Tandang Gusting? Patay na si Mang Gusting at nakakakilabot ang naging kamatayan niya. Ano? Ano ba ang ikinamatay? Ang sabi ng nakakita, pinatay siya ng aswang. Aswang na kung tawagin ay abwak. At bakit nila nasabing abwak ang pumatay sa matanda? Narinig ng ilang kapitbahay niya ang paghingi niya ng tulong. Nang puntahan nila, nakita nila ang matanda na nakalubog ang kalahating katawan nito sa lupa. Agad daw nilang hinila si Mang Gusting para iahon. Kaso nga lang ay naputol ang kanyang katawan. Tanging pantaas na bahagi na lamang ang naiwan. Yung kalahati? Hindi na nila nakuha at nakita. Dahil ang butas kung saan nahulog ang matanda ay nagsara na. Grabe pala, no? Kawawa naman si Mang Gusting. At ito pa, pare, may nasagap din akong balita na sa Karatig Baryo ay isang dalaga din ang bigla na lang nawala. At ang hinala nila ay aswang din ang may kagagawan. Kinagabihan, habang naghahapunan ang pamilya Rivera, ay nabanggit ni Renato ang nasagap niyang balita. Sus Mariosep, nakakatakot naman yan, Renato. Kaya nga dapat mag-iingat tayo. Lalo ka na, Luis. Magdoble ingat ka, anak. Iwasan mo ang gabihin sa daan. Opo, itay. Itay, bukas nga po pala, may meeting po sa school. Tungkol po sa graduation namin. At may good news po ako. Valedictorian po ako. Talaga? Abay, binabati kita, anak. Nagbunga ang paghihirap at sipag mo. Binabati kita, anak. Sobra mo kaming pinasaya ng itay mo. Naku, Sonia. Problema natin ngayon ang isusuot natin sa graduation ni Luis. Nakakahiya naman kung kupas ang damit natin. Baka mapahiya ang anak mo. Nako, tay. Hindi po mahalaga kung luma at kupas ang kasuotan nyo. Hindi ko po kayo ikinakahiya ni inay. Wala po akong pakialam sa sasabihin nila o sa pamimintas ng mga tao. Dahil hindi po ako makakapag-aral kung hindi po sa inyo. Maraming salamat, anak, at napakabait mong bata. Kasi yung iba ikinakahiya ang mga magulang.
Yung ang iba halos hindi napansinin ang kanilang magulang para lang hindi masabing sila ay mahirap. Ibahin niyo po ako, itay. Hindi po ako katulad nila. Proud po ako sa inyong dalawa ni inay. Hanga ako sa iyo, anak ko. Nang gabing iyon, habang himbing na sila sa pagtulog, ay naalimpungatan si Luis sa mahihinang kaluskus mula sa labas ng kanilang bahay. Agad siyang bumangon at sumilip sa bintana. Sa kabila ng madilim na paligid, ay may naaninag siyang anino sa dulo ng palayan. Parang isang taong nakayuko, gumagapang sa tuyong lupa. Agad niyang ginising ang kanyang ama. Ngunit bago pa magising si Renato, ay bigla na lang nawala ang anino. Tahimik na naman ang paligid, maliban sa marahang pagbulong ng hangin. Kinabukasan, ay hindi na ikwento ni Luis ang kanyang nakita. Nawala na kasi ito sa kanyang isip dahil sa nagmamadali na siya sa pagpasok sa eskwela. Pagsapit naman ng hapon, ay nagtungo si Sonia sa school para umattend ng meeting. 6:00 na ng hapon ay hindi pa sila nakakauwi ng bahay. Kaya si Renato ay hindi na mapakali sa pag-aalala. Ba't wala pa kaya ang dalawang yun? Mabuti pa'y sunduin ko na. Bulong niya sa sarili. Mabilis na niyang dinampot ang flashlight sa ibabaw ng istante at nagmamadali na siyang naglakad upang salubungin ang kanyang mag-ina. Ngunit hindi pa siya lubusang nakakalayo ay nakasalubong naman niya ang ilang kalalakihan kasama ang kaibigan niyang si Nardo. Paring Nardo, anong meron? May hinahabol kaming lalaki, pare. Wala ka bang napansing gumawi rito? Wala naman. Ano, magnanakaw ba? Hindi namin masasabi, pare. Pero may kutob kaming isang aswang yun. Ikaw ba? Saan ka ba pupunta? Sasalubungin ko ang mag-ina ko. Hindi pa sila nakakauwi galing school. Aba, gabi na ah. Yun na nga Kaya nag-aalala na rin ako. O sige na pare, para masundo mo na sila at medyo delikado ang gabi ngayon dito sa ating baryo. Okay pare, sige. O mga kasama, doon tayo sa bandaron. Baka doon gumawi ang lalaking hinahabol natin. Talasan nyo lang ang inyong mga mata. Mas binilisan ni Renato ang kanyang paglalakad. Nang mailawan ng kanyang dalang flashlight sina Sonia at Luis. Oh, ba't ginabi na kayo? Pasensya na po, tay. Birthday kasi po ng isa kong kaklase. Nag-imbita po sa kanilang bahay. Nahiya naman po kami ni inay na humindi. Sorry po. Pasensya ka na, mahal, at pinag-alala ka pa namin. Hindi naman ako galit. Nag-alala lang ako sa inyo. Siya, bilisan na nating umuwi. At baka makasalubong pa natin yung hinahabol nila paring Nardo na lalaki. Bakit? Sino daw yun? Sa bahay ko na ikukwento. Dalian na natin. Nang gabing iyon ay naalimpungatan si Renato sa mahihinang kaluskos mula sa labas ng kanilang bahay. Agad siyang bumangon at sumilip sa bintana. Sa kabila ng madilim na paligid, may naaninag siyang aninong nakatayo sa gilid ng kanilang taniman. Mabilis niyang kinuha ang flashlight at itak at lumabas siya ng bahay. Inilawan niya ang nakita niyang figura at doon niya na lamang isa pala iyong matandang lalaki. Sino ka at ano ang ginagawa mo sa loob ng aming bakuran? Pumihit paharap sa kanya ang matanda. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi ako masamang tao. Pasensya na ho, hindi ko ho kayo kilala. At bakit kayo pumasok sa aming bakuran nang hindi humihingi ng permiso? Sa kagabi na, kung balak niyong magnakaw ng gulay, ay huwag niyo nang ituloy. Mapipilitan akong dalhin ka sa barangay. Hindi mo naiintindihan, iho. Wala akong dapat intindihin, Manong. Ang pagpasok sa bakuran ng hindi nagpapaalam, lalo na't 10 oras na ng gabi, ay senyalis ng hindi magandang hangarin. Umalis na kayo bago pa kita masaktan. Galit na wika ni Renato habang iniamba ang hawak na itak. Sige, aalis ako. Pero ito ang masasabi ko sa iyo. Mag-iingat kayo. Narito na sila sa inyong baryo at nanganganib ang pamilya mo. Nanganganib? Maaaring ang manganganib sa tulad mong may masamang hangarin
Umalis na kayo rito. At bago umalis ang matanda, ay lumingon pa ito sa taniman ni Renato at napailing. May lungkot sa mukha nitong lumisan. Pinagmasdan ni Renato ang papalayong matanda. Kasabay ng pagkurap ng kanyang mga mata, ay biglang naglaho ang matandang lalaki. Ha? Saan na nagpunta yon? Lintik, maligno ba o engkanto ang matandang yon? Bulong ni Renato sa sarili at mabilis na siyang pumasok ng bahay. Sino ho ang kausap niyo sa labas, Itay? Tanong ni Luis. Oh, gising ka pa pala. May matandang pumasok sa bakuran natin. Baka balak magnakaw ng gulay. Hindi kaya siya rin ang nakita ko nung nakaraang gabi, Itay? Anong ibig mong sabihin, anak? Doon na ikwento ng binatilyo ang kanyang nakita. Kung ganun, hindi lang pala ito ang unang beses na pinasok niya ang ating bakuran. Isang beses ko pa siyang mahuli at hindi ko irerespeto ang pagiging matanda niya. Pero Tay, hindi po matanda ang nakita ko ng gabing yun, kundi isang nilalang na may mapupulang mata. Ha? Huwag mong sabihing aswang. Baka aswang ang kausap kong matanda kanina. Pero kahit ano pa siya, hindi ko siya uurungan. Sige na anak, matulog ka na. Huwag kang matakot at hindi ko kayo pababayaan. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Renato sa bahay ng kaibigan. Oh, ang aga mong napasyal pare. Ano bang atin? Pare, yun bang hinahabol yung lalaki kagabi ay isa bang matanda? Mukhang hindi naman pare. Dahil maganda pa ang tindig eh. Saka napakabilis pang kumilos. Pero alam mo ba pare, kung ano ang napansin ko sa lalaki? Mayroon itong itim at mahahabang kuko na parang sintigas ng bakal. Maitim ang paligid ng nanililaw niyang mga mata. At ang boses ay parang tunog ng umaangil na aso. Kaya sabi ko sa'yo, aswang ang hinahabol namin. Teka, bakit mo ba naitanong kung matanda ang hinahabol namin? Kasi kagabi pare, may nakita akong matanda sa loob ng bakuran namin at nakatanaw siya sa taniman ko ng gulay. Ano? Baka magnanakaw. Yan nga din ang sabi ko sa matanda. Pero sabi niya ay nagkakamali ako. Saka may sinabi rin siya sa akin na hanggang ngayon ay hindi malinaw para sa akin. Ano ba ang sinabi pare? Na mag-ingat daw kami at mapapahamak daw ang pamilya ko. Baka naman isa siyang manghuhula. Joke lang pare. Basta't mag-ingat na lang kayo pare. Hindi natin masasabi kung isa yung babala o banta. Lalo pat hindi mo kamo kilala yun. Malay natin ay isa palang aswang. Sabado ng umaga, abala at tulong-tulong sa pag-aani ng gulay ang pamilya Rivera. Nang maramdaman ni Renato ang bahagyang paggalaw ng lupa, saglit niyang inihinto ang pamimitas ng gulay at agad na tinignan ang kanyang mag-ina na noon ay abala sa pag-aani ng gulay. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid nang may makita siyang nakaumbok na lupa. Lalapitan sana niya iyon nang bigla na lang itong gumalaw at patungo sa kinaroroonan ng kanyang anak. Sonia! Luis! Tumakbo na kayo! May kung anong gumagapang sa ilalim ng lupa at patungo sa inyo! Agad namang nakita ng mag-ina ang paggapang ng tila nabubungkal na lupa. Ngunit bago pa sila makagalaw upang tumakbo palayo, ay sabay na silang lumubog pa ilalim. Habang unti-unti silang kinakain ng lupa, ay sumisigaw sila at humihingi ng tulong. Mas binilisan ni Renato ang pagtakbo upang tulungan ang kanyang mag-ina. Ngunit may mga kamay na bigla na lamang humablot sa kanyang mga paa. Dahilan upang mawalan siya ng balanse at sumubsob sa lupa. Sa kanyang pagkakadapa ay mabilis siyang tumihaya at buong lakas na tinaga ang mga kamay na pumipigil sa kanyang mga paa. Bumitiw ang mga kamay na iyon nang dumampi ang talim ng kanyang itak. Tay! Tulong po! May kumakagat po sa aking mga paa, Tay! Tay! Renato! Nang akma ng tatayo si Renato, ay panibagong mga kamay na may mahahaba at matutulis na kuko
ang humawak sa magkabila niyang braso. Mga walang hiya kayo! Pakawalan niyong mag-ina ko! Sigaw ni Renato habang pinipilit makawala sa mga kamay na pumipigil sa kanya. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi sapat sa lakas na taglay ng mga abwak. Ang mga kuko ng nilalang ay dahang-dahang bumabaon sa kanyang mga laman. Ang sariwa niyang dugo ay umagos at tumulo sa tigang na lupa. Muli ay isang pares ng kamay ang lumitaw at biglang binali ang kanyang kanang paa. Napasigaw siya ng sobrang lakas. Pilit niyang nilingon ang kanyang mag-ina at kitang-kita niya kung paano lumabas ang sariwang dugo sa bibig ni Sonia at Luis. At kasabay nun ay ang tuluyan nilang paglubog sa lupa. Luis! Sonia! Hindi! Unti-unti na siyang nanghihina at pinanlalabuan ng paningin nang makarinig siya ng isang boses na tila bumibigkas ng orasyon. Sa papadilim na paningin ay nakita niya ang matandang lalaki na nagbigay ng babala noon sa kanya. Samantala matapos bigkasin ng matanda ang isang sinaunang orasyon, ay malakas nitong itinusok sa lupa ang kanyang baston. Gumapang ang umaalon na liwanag at mula sa ilalim ng lupa ay maririnig ang mga pag-angil at pagdaing ng mga nilalang habang si Renato ay tuluyan ng nawalan ng malay. Nang magising si Renato, ay bumungad sa kanyang paningin ang matandang nakita niya at nakausap sa kanilang taniman. Bakit ako narito? Nasaan ang mag-ina ko? Huwag mong pilitin ang bumangon, iho. Mahina pa ang katawan mo. Sagutin mo ko. Nasaan ang mag-ina ko? Wala na sila. Tinangay at pinatay na sila ng mga abwak. Walang hiya ka. Isa ka rin sa kanila, di ba? Papatayin kita! Nagkakamali ka. Hindi ako aswang. Anong hindi? Bago mangyari sa amin ito, ay naroon ka sa aming taniman. Bakit binuhay mo pa ako? Eto ako. Kainin mo. Wala na rin lang saysay na mabuhay pa ako. Wala kayong awa. Napakabait at napakaganda ng pangarap ng bata. Sa isang saglit, inagaw nyo. Mga hayop! Magpahinga ka na muna. Saka na tayo mag-usap. Sa ngayon ay mahirap pa sa iyo ang tumanggap ng paliwanag. Tandaan mo ito, tanda. Huwag mo na akong bibigyan ng pagkakataon na mabuhay pa. Dahil sa oras na lumakas ako, papatayin kita. Tandaan mo yan, papatayin kita. Tandaan mo yan, 10 ng mga kalahi mo. Sigaw ni Renato. Pero hindi na siya pinansin ni Tata Igme. Diretso na itong tumungo sa kusina at naghanda ng hapunan. Makaraan ang medya ora, ay nakangiting pumasok ng silid si Tata Igme. Bitbit ang isang mangkok na naglalaman ng mainit na tinola. Nagluto ako ng tinola. Mainam ito na pampalakas ng katawan. Eto, kumain ka muna. Ngunit imbis abutin iyon ni Renato, ay bigla niya iyong tinabig. Dahilan upang matapon iyon at mapaso ang matanda. Halata ang inis sa mukha ni Tata Igme pero hindi siya nagalit. Tahimik nitong pinulot ang mangkok at piraso ng karneng manok at papaya. Wala itong imik na lumabas ng silid. Bago pa tuluyang makalabas ng silid ang matanda, ay nagsalita si Renato. Napahinto naman si Tata Igme. Hoy tanda, huwag mo nang patagalin pa. Patayin mo na ako. Tulad ng ginawa niyo sa aking mag-ina. Mga salot na halimaw. Sa oras na lumakas ako, ay ikaw ang una kong papatayin. Pasalamat ka. Hindi ko pa kayang tumayo dahil sa nabali kong paa. Nakagagawan ng kalahi mong aswang. Kainin mo ang ibinibigay ko para lumakas ang katawan mo. Paano mo ako mapapatay kung hindi ka naman nagpapalakas? Tugon ni Tata Igme at iniwan na nito si Renato.
Sa paglipas ng mga araw na matyagang pagpapakita ng kabutihan ng matanda, ay unti-unti na ring humupa ang galit at pagdududa ni Renato. Sigurado ho ba kayong wala kayong kinalaman sa pagkamatay ng aking mag-ina? Sinabing wala, kaya ako naroon sa inyong taniman. Nang gabing makita mo ako, ay dahil inaabangan ko ang paglitaw ng abwak. Kaso hindi mo ako binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang dahilan ko. Kung pinakinggan mo lang ako, Renato, baka buhay pa sila. Pero ano naman ang magagawa ng isang tulad niyong matanda sa lakas na taglay ng mga aswang? Kung ako nga, hindi ko nagawang maipagtanggol ang aking asawa't anak, e di hamak na mas bata at mas malakas ako sa inyo. Natawa si Tata Igme. Yan ang akala mo, iho. Pero mali ang iyong panghuhusga sa akin. Sa palagay mo ba, sasabak ako sa isang laban? Kung alam kong hindi ko kaya, hindi pa sira ang tuktok ko, iho. Hayaan mo't tutulungan kitang maipaghiganti ang iyong mag-ina. Malapit ko nang matuntun ang kanilang pugad. Anong ibig niyong sabihin, Tata Igme? Sinusubaybayan ko ang ilan sa kanila at ang ilan ay napaslang ko na. Mang Igme, gusto ko sanang ako ang pumatay sa mga aswang. Malaki ang kanilang kasalanan sa akin. Buhay ng mag-ina ko ang kanilang inagaw sa akin. Gusto kong ako mismo ang magpapataw ng parusang kamatayan sa kanila. Hindi rin ako matatahimik kung hindi ako mismo ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Lalong-lalo na ang kanilang pinuno. Sana ay maunawaan niyo ako. Nauunawaan kita, Renato, at ramdam ko ang sakit ng iyong dinadala sa iyong kalooban. Hayaan mo't tutulungan kitang maghiganti. Magpagaling ka ng husto upang makuha mo agad ang hustisyang inaasam mo. Mula ng araw na iyon, ay sinimulan ni Renato ang magpalakas ng katawan. Kahit ramdam ang sakit sa paang nabali, ay tinitiis niya ito. Mula sa kubo ni Mang Igme hanggang sa trangkahang gawa sa kawayan, ay pilit niyang inilalakad ang kumikirot na pilay sa paa. Hindi ako maaaring sumuko. Kailangan kong makalakad. Kailangan kong gumaling. Kailangan kong maipaghiganti ang sinapit ng aking mag-ina. Sonia, Luis, hindi magtatagal at maipaghihiganti ko rin ang sinapit niyo. Ipinapangako ko. Sa bawat pagbagsak ni Renato sa lupa, ay sinisikap niyang tumayo. Kahit pa ika-ika, ay ginagawa niyang palayo ng palayo ang kanyang nilalakad. Ngunit hindi na niya kayang maibalik pa ang dating liksi. Sa bawat araw, ay nakamasid sa kanya si Mang Igme at nakakaramdam ito ng awa sa kanya. Isang araw habang nag-aalmusal ang dalawa, ay kinausap ni Renato si Tata Igme. Tata Igme, handa na ho akong harapin ang mga aswang na abwak. Sigurado ka ba, Renato? Alam kong hindi pa normal ang paa mo at malabo talagang bumalik na ito sa dati dahil sa nabaling buto. Hindi ganong kadaling kalabanin ang mga abwak, iho. Alam ko ho, pero kaya ko naman nang igalaw ng maayos ang isa kong paa. Tata Igme, kung hindi ko ito sisimulan ngayon, kailan pa? Gaya nga ng sinabi nyo, malabo nang maging normal ang napilay kong paa. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, tutugisin ko na ang mga abwak at sisimulan ko yan bukas. Bago pumutok ang araw, ay sisimulan ko na ang pagsuyod sa kagubatan. Hindi pa natatapos ang pag-aalmusal ng dalawa nang makarinig sila ng ingay sa paligid. Matapos magkatinginan ang dalawa, ay mabilis na silang dumungaw sa bintana. At doon nila nakita ang grupo ng mga tao sa pamumuno ng kaibigan niyang si Nardo. Si Nardo yun na, mahinang sambit ni Renato. Kilala mo sila? Tanong ni Mang Igme. Oho, siya ang matalik kong kaibigan, si Nardo. Nardo! Napalingon si Nardo sa kubo ni Mang Igme nang marinig ang pagtawag na iyon. At mula sa bintana ay natanaw nito ang kaibigan na inakala niyang napatay na ng mga abwak. Renato! Ikaw ba yan? Agad na nanaog ng bahay si Renato at mabilis na nilapitan ang kaibigan. Ikaw nga, paring Renato. Ano, kumusta ka na? Akala ko'y napatay ka na rin ng mga aswang.
Muntik na pare. Mabuti na lang at inabutan pa akong buhay ni Mang Igme at nailigtas ako sa kamatayan. Pero ang kumari mo't inaanak, wala na sila pare. Sila ang hindi pinalad na makaligtas. Ganun ba? Ikinalulungkot ko ang nangyari sa mag-ina mo, paring Renato. Saan nga pala ang punta nyo pare? Hahanapin namin ang mga aswang, pare. Sinalakay na naman nila ang mga alaga naming hayop kagabi. At 2 bata rin ang kanilang dinali. Dapat na talagang matuldukan ang kasamaan ng mga aswang. Pero saan nyo sila hahanapin? Baka mapahamak lang kayo. Hindi basta-basta aswang ang umaatake pare. Sila ay mga abwak. Tama ang kaibigan mo, Nardo. Isusugal nyo ang inyong buhay sa isang laban na wala kayong pagkapanalo. Mabuti pa'y umuwi na kayo at bantayang mabuti ang inyong mga pamilya at alagang mga hayop. Para ano ho, Tatang? Panoorin ang unti-unti naming pagkaubos? Kailangan na naming kumilos at isugal ang natitira naming pag-asa. Hayaan nyo't ako na ang bahala sa mga aswang. Uwi ka ni Tata Igme. Ngunit lihim na napangiti ang mga tao na hindi naman nakaligtas sa mata ng matanda. Tatang naman, sa edad niyong yan at sa dami at lakas ng mga aswang, ay baka... Magtiwala kayo kay Mang Igme pare. Gaya ng sinabi ko sa iyo, siya ang nagligtas sa akin. Hindi nakakibo si Nardo. Napatitig ito sa matanda. Sige ho, Tatang. Kayo ho ang bahala. Kami ay uuwi na at iiwan ang tiwala sa inyo. Kahit na hindi pa namin kayo kilala. Mag-iingat na lang ho kayo. Paring Renato, tutuloy na kami. Salamat pare. Mag-iingat din kayo. Nang makaalis na ang grupo ni Leonardo, ay kinausap ni Renato ang matanda. Tata Igme, sa palagay ko may punto ho ang aking kaibigan. Matanda na kayo para sa labanang ito. Alam ko naman yun, iho. Kung paisa-isang aswang lang naman ang kalaban ko, ay kaya ko pa. Pero kung magsasabay-sabay ang mga ito, ay malabo na akong manalo. Kaya sang-ayon ako sa sinabi ng kaibigan mong si Nardo. Di bali, Tata Igme, at tulad ng sinabi ko sa inyo, bukas bago pumutok ang araw, ay uumpisahan ko nang hanapin ang kuta ng mga aswang. Nang gabing iyon ay nakita ni Tata Igme si Renato na abalang hinahasa ang gulok at isang punyal. Napabuntong hininga ang matanda. Alam niyang sa kabila ng kapansanan ni Renato ay hindi na niya kaya itong pigilin pa sa balak na paghihiganti. Pumasok ito sa kanyang silid at sa isang maliit na altar ay lumuhod ito at nanalangin habang hawak-hawak ang isang medalyon. Ang medalyon ng 3 piko. Makalipas ang halos 2 oras na pagdarasal, ay tumayo na ito sa pagkakaluhod at lumabas ng silid. Nakita naman niya si Renato na nakahiga sa mahabang bangko. Gising ka pa pala, Renato? Pagtatanong ni Tata Igme. Oho, Tata Igme. Hindi ho ako dalawin ng antok. Aba, sasabak ka sa laban, tapos nagpupuyat ka. Hindi tama yan, iho. Naiisip ko ho kung ano ang naghihintay na kapalaran sa akin bukas. Kung makakaya ko ba sila o mabibigo akong makuha ang inaasam kong katarungan. Magtiwala ka sa sarili mo, iho. Huwag kang panghihinaan ng loob. Alisin mo ang negatibo sa iyong isip at kawalan ng tiwala sa iyong sarili. Salamat ho sa pagpapalakas ng loob ko, Tata Igme. Kayo, bakit gising pa kayo? Mabuti at naitanong mo yan. Nais ko kasing ipagkaloob sa iyo ang medalyong ito. Ang medalyong 3 piko. Ito ang magsisilbing gabay mo sa pakikipaglaban sa mga abwak. Totoo ho, Tata Igme. Isa po ba itong anting-anting? Oo, iho. Yan ay isang anting-anting na magbibigay sa iyo ng gabay. Isuot mo, iho. Nang maisuot ni Renato ang medalyon,
ay may kakaiba siyang naramdaman. Isang pakiramdam na hirap siyang maipaliwanag. Isa lang ang ibig sabihin niyan, iho. Tinatanggap ka ng medalyon at handa siyang gabayan ka. At narito ang aking tungkod. Gamitin mo ito bilang sandata. Ingatan mo ang iyong sarili, Renato. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Muntik ko nang makalimutan, iho. Sa loob ng kakahuyan ay may matatagpuan kang lumang tulay na gawa pa ng mga Hapones. May makikita kang simbolo ng isang palaso sa pader ng tulay. Sundan mo kung saan nakaturo ang palaso at doon mo sila matatagpuan. Ako'y matutulog na. Mag-iingat ka na lang sa iyong paglalakbay. At bago pa pumutok ang araw, ay nagsimula na ngang lakbayin ni Renato ang kakahuyan. Hindi naman nagtagal at narating niya ang lumang tulay na tinutukoy ni Mang Igme. Agad niyang hinanap ang nakaukit na hugis palaso at hindi naman siya nahirapang makita iyon. Maingat niyang pinagmasdan kung saan ang itinuturo nitong direksyon at nakita niyang nakaturo ito sa mas malalim at mas masukal na parte ng kakahuyan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang pinasok ang parting iyon ng kakahuyan. Habang lumalalim siya, ay tumitindi naman ang naaamoy niyang mabaho. Ano bang amoy yun? Mapanghinanga. Amoy pang nabubulok na karne. Maaaring nasa lugar na nila ako. Mahina niyang bulong. Sa patuloy niyang paglalakad, ay bigla siyang napahinto nang makarinig siya ng mga tambol at halakhakan. Marahan siyang lumapit sa masukal na damuhan at maingat na hinawi ang makapal na damo. Nang mahawi niya ang mga damo, ay tumambad sa kanyang paningin ang mga nagkalat na buto ng tao at hayop. Nakita rin niya ang ilang kalalakihang nagsasayaw sa harap ng malaking kawa, habang ang mga kababaihan at mga bata ay masayang nanunood at nagpapalakpakan. Anak ng, ang dami pala nila. Pero kahit na, hindi ako magpapasindak. Sa gabay ng 3 pico Roma na ibinigay ni Mang Igme sa akin, ay magagapi ko ang mga abwak na ito. Nang magawi ang kanyang paningin, sa kanang bahagi ng kawa, ay nakita nito ang isang matandang lalaki. Nagtataglay ito ng matipunong katawan, puting buhok, at tila talim ng lagari na mga ngipin. Siya na maari ang leader. Siya ang nag-uutos upang pumatay, mambiktima. Siya ang kailangan kong puntiryahin. Ang mga walang hiya at ang sasaya pa nila habang may mga taong nagluluksa at nahihirapan dahil sa kanilang pagkahayok. Pero paano ko siya malalapitan? Napakadami ng kanyang alipores. Ay bahala na. Biglang napahinto sa pagdiriwang ang mga aswang. Nang mula sa masukal na damuhan ay lumitaw si Renato na paika-ikang naglalakad gamit ang itim na tungkod. Nanlaki ang mga mata ng aswang nang siya ay makita. Para bang sila'y nakakita ng isang lechon sa lamesa. Umangil ang mga nilalang. Ang iba ay umaalulong pa. At nagsimula na silang kumilos ng paghahanda upang atakihin si Renato. Aba, kita mo nga naman, pag sinuswerte at may humabol pa sa ating handa. Masayang wika ng pinunong aswang. Hindi ako nagpakapagod hanapin ang kuta nyo para lang gawin yung handa. Narito ako upang singilin ang pagkakautang nyo sa akin. Utang? Aba, paano kami magkakautang sa iyo, lalaki? Nahihibang ka ba? Kayo ang pumatay sa mag-ina ko. Inagaw nyo ang magandang kinabukasan ng aking nag-iisang anak. Kaya pagbabayaran nyo ang ginawa nyo sa pagpatay nyo sa kanila. At kami pa ang pinagbabantaan mo, lalaki? Sa palagay mo ba, may sapat kang kakayahan upang kami ay kalabanin mo? Pumasok ka sa isang sitwasyon na hindi mo lubos inuunawa
ang iyong kahihinatnan. Kasabay ng malakas na halakhak na iyon ng pinunong aswang, ay nagtawanan din ang mga alagad nito. Mas lalo pang lumakas ang tawanan ng mga aswang nang makita nilang maglakad si Renato dahil sa papilay-pilay nitong paghakbang. Yan ba ang sinasabi mong kami ang iyong pupuksain? Hindi mo nga maayos ang iyong paglalakad. Talagang nahihibang ka nga, lalaki. Hindi pinansin ni Renato ang mapang-insultong tawa at pangmamaliit ng mga nilalang ng dilim. Nagpatuloy lang siya sa paglakad at habang dahan-dahan siya sa paghakbang ay nagdarasal siya at humihingi ng gabay sa Diyos at sa medalyon ng Trespico Roma na bigay sa kanya ni Tandang Igme. Nang malapitan nito ang isa sa mga aswang, ay bigla at buong lakas niyang inihataw sa muka ng nilalang ang baston ni Mang Igme. Sumabog ang nguso ng isang aswang na tinamaan ng mahiwagang tungkod. Doon ay napatigil sa pagtawa ang mga nilalang at nagsimula na silang umatake. Ang iba ay biglang lumubog sa ilalim ng lupa, samantalang ang iba ay agad siyang sinunggaban. Ngunit ang bawat atake ng mga aswang ay mabilis namang naiiwasan ni Renato. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinibigay sa kanya ng medalyon at itim na tungkod, ay isa-isang tumitilapon ang mga aswang na kanyang tinatamaan. At sa pagbagsak ng mga ito sa lupa, ay nangingisay na ang mga ito hanggang sa bawian ng buhay. Patayin ang walang hiyang ito. Huwag niyo siyang bibigyan pa ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Sigaw ng pinuno ng mga abwak. At mula sa ilalim ng lupa ay nagsimulang kumilos ang mga abwak na kanina ay nagsilubog. May bigla na lamang lumilitaw sa harapan ni Renato. Mayroon din sa likod. May mga kamay ding bigla na lamang hahawak sa kanyang mga paa na nagiging dahilan ng pagkatisod at pagkasubsob ni Renato sa lupa. Sinasamantala naman ng mga abwak ang pagkakataon na nadadapa si Renato at nagagawa nilang makalmot ang lalaki. Laking gulat ng pinunong abwak kung bakit hindi nanghihina si Renato sa natatamong mga sugat. Kaya nagpasya na itong siya na mismo ang papatay kay Renato. Mabilis itong tumakbo patungo sa papatayong si Renato habang nakaamba ang mga nagtitigasan at nagtutulisang mga kuko nito. Saktong nakatayo na si Renato nang makalapit ang pinunong abwak sa kanya at mabilis itong nagpakawala ng malakas na pagkalmot. Agad namang isinangga ni Renato ang hawak niyang tungkod upang masalag ang pagtama ng matatalim na kuko ng nilalang na sinabayan niya ng malakas na pagsipa sa dibdib nito. Tumalsik ang pinuno at nagpagulong-gulong sa lupa. Akmang aatakihin ni Renato ang aswang nang sabay-sabay siyang pinagtulungang lusubin ng ibang abwak. Napaatras si Renato. Alam niyang kahit may tangan siyang agimat, ay mahihirapan siyang sabayan ang dami ng mga aswang na ngayon ay galit na pasugod sa kanya. Ngunit nang maalala niya ang sinapit ng kanyang mag-ina sa kamay ng mga halimaw na nasa kanyang harapan ngayon, ay mas nag-alab ang kanyang galit. Humigpit ang hawak niya sa tungkod ni Mang Igme at inihanda ang sarili. Hindi ako papayag na hindi ko maipaghihiganti ang pagkamatay ni Sonia at Luis. Lalaban ako hanggat ako'y humihinga. Patay kong patay! Wika ni Renato at sinalubong nito ang mga abwak. Sa bawat paghataw niya ng tungkod ay isang abwak ang bumabagsak sa lupa na wala ng buhay. Ngunit sa dami ng mga kalaban ay nagtatamo rin siya ng malalalim na sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. May mga kukong bumabaon sa laman ng kanyang braso, tiyan, binti at likod, pero tila manhid na ang katawan ni Renato at hindi na nito nararamdaman
ang hapdi at kirot na dulot ng malalalim na kalmot ng mga abwak. Tanging ang sakit ng kalooban at galit sa mga aswang ang tangi niyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Nang walang ano-ano'y isang malakas na suntok ang solidong tumama sa kanyang mukha. Ang sapak na iyon ay galing sa pinakapinunong abwak na ngayon ay nagpalit anyo sa mas nakakatakot na figura. Mas lumaki ang katawan nito at mas tumaas. Akala mo ay magwawagi ka sa labang ito. Isa kang hangal lalaki. At tulad sa iba naming biktima, ay gagawin ka naming pagkain. Tumayo si Renato at idinura nito ang dugo sa kanyang bibig. Sabay nagwika. Yan ang hindi ko mapapayagang mangyari. Hindi ako papayag na hindi nyo pagbabayaran ang pagpatay nyo sa aking asawa't anak. Wala kaming pakialam sa walang kwenta mong asawa't anak. Ang mahalaga sa amin ay ang mabusog. Sa narinig ni Renato ay lalo itong nagalit. Para itong asong ulol na sinugod ang pinuno ng mga aswang. Wala kang karapatang sabihing walang kwenta ang aking asawa't anak. Ikaw at ang mga kauri mong aswang ang walang kwenta. Sigaw ni Renato habang mabilis itong tumatakbo pasugod. Sinalubong naman siya ng mga nilalang na hayok na siya ay mapaslang. Gamit ang tungkod ay isa-isang hinahataw ng lalaki ang bawat abwak na sumasalubong sa kanya. Hanggang sa huminto si Renato sa mismong harapan ng pinunong abwak na sa mga sandaling iyon ay nag-iisa na lamang. Nagkatitigan sila sa mata at nagwika si Renato. Ngayon wala na ang iyong mga alipores. Ay magdasal ka na sa Panginoon mong demonyo dahil tatapusin ko na ang buhay na ibinigay niya sa iyo. Nanlalaki ang mata ng pinunong abwak. Hindi ito makapaniwalang na kayang patumbahin ni Renato ang lahat ng kanyang alagad. Upang itago ang takot na nararamdaman, ay matalim itong tumitig sa mga mata ni Renato at ngumisi ng nakakaloko. At nang akma nitong ibuka ang bibig upang sagutin ang sinabi ni Renato, ay bigla na lamang tumusok sa bunganga nito ang itim na tungkod na hawak ni Renato. Para yan sa aking asawa, wika ni Renato habang nakatitig sa nanlalaking mata ng pinunong aswang. At ito naman ang para sa anak ko. Mas ibinaon pa ni Renato ang pagkakatusok ng tungkod sa bunganga ng aswang at tumagos iyon sa batok nito, dahilan ng agaran nitong kamatayan. At sa pagbagsak ng pinunong aswang sa lupa, ay napaluhod si Renato dahil sa labis na pagod at dami ng sugat sa kanyang katawan. Sa wakas na ipaghiganti ko na ang sinapit ng aking mag-ina. Sana ay matahimik na rin ang inyong kaluluwa, mahal kong asawa at anak. Bulong ni Renato habang tumutulo ang kanyang luha. Sa kanyang pagbabalik sa kubo ni Mang Igme, ay sinalubong siya ng magandang ngiti ng matanda. Tapos na ang laban, Mang Igme. Ubos na ang mga aswang. Wika ni Renato at bumagsak itong walang malay. Agad naman siyang ginamot ng matanda. Makaraan ang ilang araw ay gumaling na si Renato at nabawi na rin nito ang kanyang lakas. Nagpaalam na rin si Mang Igme kay Renato. Kailangan ko nang umalis, Renato. Saan ho ang tungo nyo? Bakit hindi na lamang kayo dumito? Hindi maaari, iho. Dahil tulad mo, mayroon ding naghihintay ng gabay ko. Ganun po ba? Ibinabalik ko na ho ang inyong tungkod at medalyon ng 3 piko, Mang Igme. Itong tungkod ko na lang ang aking kukunin at iiwan ko na ang medalyon upang magamit mo kung may mga aswang na muling manggugulo sa inyong baryo, upang maipagtanggol mo ang mga taong walang kakayahang labanan
ang kampon ng kadiliman. Marami hong salamat, Tata Igme, at mag-iingat po kayo. Sa paglipas ng panahon ay naging tagapagbantay ng Baryo Kambalbundok si Renato. Hindi na ito muling nag-asawa. Inilaan na lamang niya ang natitirang taon ng kanyang buhay sa pagbibigay proteksyon sa munti nilang nayon. Wakas. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, mga mahal na kakilabot. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon at patnubayan po kayo ng Panginoon.